Ano? Buntis? Galit na tanong ng ama ni Elise. Sinasabi mo sa akin na buntis ka at hindi mo man lang naisip na sabihin sa amin na may boyfriend ka na? Itinago mo sa amin at ngayon ano? Buntis ka na agad na hindi namin nalalaman na may nobyo ka pala ng ilang buwan. Anong kalokohan to, Elise? Tumango si Elise, naiintindihan ng disappointment ng kanyang mga magulang. I'm sorry kung hindi ko po sinabi sa inyo ng mas maaga. Pero hindi ko rin naman po ine-expect na mabubuntis ako ng maaga. Opo, nagkamali ako. Naging pabaya pa. Kami po ni Rocco, 7 buwan na po ang relasyon naming dalawa at siyang ama. Magkakaroon na po kami ng baby. Namutla ang ina ni Elise at napailing. Conservative pareho ang kanyang mga magulang. Kahit nasa tamang edad na naman at maayos na ang buhay, masama pa rin ang loob ng mga ito. Gusto kasi ng mga magulang niya na sumunod siya sa mga nakasanayan. Ang kasal muna bago magkaroon ng anak. Humalukip-kip ang kanyang ina. Hindi to ang paraan ng pagpapalaki namin sa iyo, Elise. Naiintindihan namin na may boyfriend ka na dahil malaki ka na naman at kaya mo ng sarili mo. Pero ang pagkakaroon ng anak, ang hirap tanggapin. Dapat naghintay ka, anak. Kasal muna dapat ang iniisip mo. O kaya pinatagal niyo muna ang relasyon yung dalawa ni Rocco. Sa gayong paraan, makikilala niyo munang isa bago mag-settle down. Kaso 7 buwan pa lang kayo at ngayon, magkakaroon na kayo ng anak. Nabibilisan kami. Para kayong nagmamadali sa mga buhay niyo. Gayong mabigat na desisyon ng pag-aasawa at pagbuo ng sariling pamilya. Hindi mo man lang kami tinanong tungkol sa relasyon ninyo? At ngayon, gusto mong magdala ng isang bata sa gulo na to? Sinalubong ni Elise ang tingin ng kanyang ina. Kaya nga po, sinasabi ko na ng mas maaga. Alam ko pong hindi nyo inaasahan, pero gusto ko pong matanggap nyo pa rin ang sitwasyong hindi ko na po mababago. Ikakasal naman po kami ni Rocco. Hindi pa po siya nagpo-propose, ngunit alam kong gagawin niya. Hindi pa po namin napag-uusapan ng baby dahil busy po siya ngayon at mayroon pang exam. Sa inyo ko rin po talaga unang gustong konsultahin. Huwag po kayong mag-alala, pananagutan naman po ako ni Rocco. Mahal niya po ako. Bakas pa rin ang pagkadismaya sa mukha ng ama ni Elise. Kasal? Kasal sa kanya? Hindi ka maaaring magseryoso dito. Wala pa siyang napatunayan sa buhay, Elise. Isang mahirap na estudyante na patigil-tigil dahil walang sumusuportang mga magulang. Nag-aaral pa rin hanggang ngayon ng criminology. At kapag naging sundalo, lalayo lang dahil kung saan madedestino. Nang marinig kong boyfriend mo yan, tutol na ako dahil kilala ko siya simula binatilyo pa. Mabait naman, pero hindi ganyan klase ang gugustuhin ko sa iyo, anak. Kaya huwag kang magtataka kung bakit sobrang disappointed kami ng mama mo ngayon. Sana man lang pumili ka ng lalaki na mula sa maayos na pamilya. Anong napatunayan ni Rocco? Wala pa, hindi ba? Paano niya ibibigay ang dapat na para sa iyo at para sa inyong anak? Pakiramdam ni Elise ay sumisikip ang kanyang dibdib. Nasasaktan siya para kay Rocco dahil boyfriend niya ito. Hindi niya gusto ang tahasang pananalita ng kanyang mga magulang sa binata. Gayunpaman, mga opinyon iyon ng mga ito tungkol sa kanyang nobyo, kaya inirerespeto niya pa rin. Huminga ng malalim si Elise. Magiging mabuting asawa po si Rocco. Sinisigurado ko po yun sa inyo. May mga pangarap siya. Nagsusumikap naman po ang boyfriend ko. May magandang kinabukasan naman pong naghihintay kay Rocco. At gagawin po namin ang lahat ng magkasama. Hindi po ako papayag na siya lang ang magtataguyod po ng pamilya namin. Dahil alam ko na po na kaya ko rin naman. Hindi po ako natatakot na magkaroon ng pamilya kasama siya. May career na po ako. Maayos na po ang takbo ng sarili kong negosyo. At kahit dumating ang time na mas marami akong na-achieve kaysa kay Rocco, sa tingin ko po, hindi yun kabawasan para hindi po maging mabuting asawa sa akin si Rocco. Matalas na ngayon ang boses ng kanyang ina. Ang laki ng tiwala mo dyan sa boyfriend mo. Paano kung hindi kanya kayang suportahan? Paano kung mabigo ka lang sa mga inaasahan mo, Elise? Paano kung... Wala po akong pakialam. At sarili ko lang din po ang sisisihin ko kapag nangyari yon. Nanginig ang boses ni Elise habang nagsasalita. Alam ko pong hindi kayo boto sa kanya pero mahal ko po si Rocco. Hindi ko po siya pakakasalan para sa stable na buhay na kayang ibigay niya dahil kaya ko naman po yung ibigay sa sarili ko. Pakakasalan ko po si Rocco dahil mahal ko siya at palalakihin ko po ang batang ito kasama niya. Ibinagsak ng kanyang ama ang kamao sa mesa. Kung ganon, wala tayong ibang pagpipilian kundi ito. Kung gusto mo siyang pakasalan, may mga kondisyon ako, anak.
Isang prenuptial agreement, Elise. Hindi ka namin papayagang pakasalan ng lalaking yun. Maliban na lang kung hindi magiging conjugal properties ang mga ari-arian mo at ang mga ari-ariang ipapamana namin sa'yo kapag wala na kami ng mama mo. Naiintindihan mo ba? Wala sa mga mayroon ka ngayon ang maibabahagi sa lalaking yun. Hindi makapaniwala si Elise sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya akalain na kailangan pang umabot sa isang prenuptial agreement. Alam niyang magiging sampal iyon ng pang-iinsulto para sa kanyang boyfriend. Bumaba ang tingin ni Elise sa kanyang mga kamay. Parang hinihiling niyo na rin po na insultuhin ko si Rocco. Parang gusto niyo pong sabihin ko sa boyfriend ko na wala akong tiwala sa kanya. Nasa tingin niyo po kukunin lang niyang lahat sa akin. Hindi ko po magagawa yun, Papa. Lumambot ang boses ng kanyang ina, bagamat may talim pa rin ang bawat nilalaman. Sinisikap lang naming protektahan ka, Elise. Wala pa siyang napapatunayan. Hindi naman sa nagiging matapobre kami, anak. Ayaw lang namin na ang pinaghirapan namin ng papa mo at ang mga paghihirapan mo ngayon mapupunta sa taong hindi naman kami sigurado. Gusto naming matiyak na hindi ka nagkakamali at pagsisisihan mo ito pagdating ng araw. Wala na kaming magagawa ng papa mo dahil buntis ka na. Kaya sana man lang, ito ang gusto naming mangyari, mapagbigyan ni Rocco. Kung talagang mahal ka niya at matino siyang lalaki, papayag siya sa ganitong setup. Sumakit ang puso ni Elise habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Alam niyang natatakot lang ang mga ito sa mga ginagawa niyang desisyon. Ngunit hindi niya naman yun gusto. Siya rin naman ang magdadala ng buhay niya at makakaranas ng mga resulta. Sumuway si Elise. Nilabag niya ang pananaw ng kanyang mga magulang kaya pagbibigyan niya ang mga ito sa gustong mangyari. Papayag na lang siya para matapos na ang problema at makapagpakasal na siya kay Rocco. Sige po, pumapayag na ako. Pipirmahan po namin ang kasunduan, sabi ni Elise kahit ayaw niya. Hindi niya gustong gawin yon, kinasusuklaman niya ang ideyang iyon. Ngunit nakita niya ang mga mata ng kanyang ama at kilala niya ito. Wala itong salitang binibitiwan na hindi seryoso. Sasabihin ko po kay Rocco, saad pa ni Elise. Walang sinabi ang kanyang ama, tumango lang ito at halatang nanalo sa usapan. Napabuntong hininga ang dalaga. Pero hindi ko po ito pagsisisihan. Hindi ko po pagsisisihan ang anak ko. Hindi ko po pagsisisihan si Rocco. Umalis na siya sa sala at umakyat sa loob ng kanyang kwarto. Mabigat ang kanyang puso, ngunit buo ang kanyang desisyon. Magpapakasal siya kay Rocco. Bubuo ng pamilya kasama ang binata kahit anong mangyari. So, yun ang gusto nilang mangyari? Isang prenuptial agreement para masigurado nila na wala akong habol sa mga properties mo? Hindi ko alam na ganyan pala kamatapobre ang pamilya mo. May hinanakit na sabi ni Rocco. Napabuntong hininga si Elise. Hindi naman sa ganon. Gusto lang nila akong protektahan. Pero gawin na lang natin ha para matapos na. Napairap naman si Rocco. Huwag mo na silang ipagtanggol, Elise. Alam kong mababa ang tingin nila sa akin. Alam ko na yun, nun pa man. Duda nga ako na matanggap nila ngayon na buntis ka sa akin. Kaya nga natin nilihim ang relasyon natin ng ilang buwan, hindi ba? Kasi alam nating pareho na hindi nila ako magugustuhan para sa'yo. Napalunok ng mariin si Elise. Hindi ito tungkol doon, Rocco. Kaya lang, ito ang gusto ng mga magulang ko. Ipinipilit nila yon para mapayagan na magpakasal na tayong dalawa. Nanunuya si Rocco at umiiling-iling habang umaatras. Ganyan pang gusto nila. Ayaw pa nilang diretsohin na ayaw naman talaga nila sa akin. Iniisip nila na isa lang akong lalaki na hinding-hindi mo magiging kapantay kahit kailan. Naninikip ang dibdib ni Elise sa sakit sa boses nito. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng binata. Kung siya rin naman ang nasa posisyon nito, sasama rin ang kanyang loob. Kahit si Elise, nararamdaman din ang pag-ayaw ng kanyang mga magulang. Wala lang talagang magawa dahil buntis na siya. Hinawakan ni Elise ang kamay ng kanyang kasintahan. Rocco, wag mong isipin yon. Hindi ito tungkol sa kung paano kanila nakikita. Natatakot lang talaga sila para sa akin. Naninigurado lang ang mga magulang ko at hindi ko pwedeng tanggalin sa kanila ang damdaming yon. Nag-aalala lang sila kasi anak nila ako. Alam mo namang makaluma at tradisyonal ang parents ko, di ba? Hindi rin sila basta-bastang nagtitiwala kahit matagal nang kakilala. Bakas pa rin ang inis sa mukha ni Rocco. Ang hirap pigilan ng inis. Kahit ilang beses mong sabihin na hindi ganun yun, talagang lumulutang pa rin ang hindi nila pagiging pabor para sa akin, Elise. Akala nila,
Wala lang ako, na hindi ako sapat para sa'yo. Sobrang baba ng tingin sa akin ng mga magulang mo. Para bang wala akong mararating sa ginagawa ko ngayon. Pasensya ka na, pero talagang magtatampo ako. Sinisikap kong makatapos ng pag-aaral kahit patigil-tigil at sobrang hirap. Hindi nila alam na may mga pangarap din naman ako. Masyado silang mapanghusga. Nadurog ang puso ni Elise para sa binata. Inabot niyang braso nito para hawakan, ngunit umiwas ito, halatang masama pa rin ang loob. Sa ilang buwan niyang naging boyfriend si Rocco, alam niyang mabilis talaga itong magkaroon ng hinanakit. Iniintindi niya na lang dahil kasama naman yon sa mga minahal niya kay Rocco. Napabuntong hininga si Elise. Rocco, alam kong mahirap na ganito ang pagtrato ng mga magulang ko sa'yo, pero kailangan mong maintindihan. Kailangan mo akong pakasalan. Buntis na ako at ayaw kong magpakasal na malaki ng tiyan ko. Ayokong mapahiya ang mga magulang ko. Kasi mahalaga nga sa kanila, nakasal muna bago makita ng mga taong may anak na ako. Kailangan kita, kaya isang tabi mo munang hinanakit mo. Kahit para sa akin na lang, pwede? Hindi ko hinihiling na sumang-ayon ka sa aking mga magulang o sa kanilang paraan ng pag-iisip. Gusto ko lang na magpakasal tayong dalawa. Nagkaroon ng mahabang katahimikan at napabuntong hininga si Elise. Umaasa siyang maiintindihan nito ang mga sinasabi niya. Umigting ang panga ni Rocco. Gusto naman kitang pakasalan, Elise. Pasensya na, hindi ko lang talaga mapigilan itong nararamdaman ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero itong ginagawa nila, pinaparamdam sa akin na hindi ako sapat para sa'yo. Alam ko naman na mahirap lang ako, pero kaya naman kitang alagaan at mahalin, Elise. Huminga ng malalim ang dalaga at muling nagsalita. Alam ko naman na mahal mo ako at pasensya na. Ako nang humihingi ng sorry para sa mga magulang ko. Pero kailangan kita ngayon, Rocco. Ang baby natin, ang pamilyang gusto ko para sa akin. Ito lang ang mahalaga ngayon. Hindi ito tungkol sa gusto ng aking mga magulang. Tungkol to sa atin, Rocco. Saglit siyang tiningnan ng binata. Pasensya na rin. Hinawakan niyang kamay nito at hinanap ang mga mata. Hindi rin naman sa akin okay yun, Rocco. Pero wag muna nating isipin ng kahit ano bukod sa ating dalawa at sa baby natin. Wala akong pakialam sa kasunduan o sa paraan ng pagtingin nila sa'yo. Ang mahalaga sa akin, kahit ano pang sabihin nila, tayo pa rin ang magkasama hanggang dulo. Natatakot ako, Rocco. Ngunit hindi ko nais na gawin to nang wala ka. Ayokong palakihin ang sanggol na to ng mag-isa. Lumambot ang galit sa mga mata ni Rocco at humigpit ang mga kamay nito sa kanya. Hindi talaga kita matiis. Diyan mo ako nakuha. Tingnan mong nangyari, nabuntis ka tuloy. Mahinang tumawa si Elise. Pakiusap, Rocco. Pakakasalan mo ba ako? Handa ka bang maging partner ko kahit parang ang gulo na lang ng lahat? Huminga ng malalim ang binata. Gusto mo talaga to, hindi ba? Gusto mo talaga ako maging asawa mo. Sigurado ka talaga sa akin. Tumango si Elise at sinapo ang mukha nito. Oo, gusto kita. Gusto ko ikaw at ang baby natin. Gusto ko nang umuwi ng bahay na kayo ang dadat ng dalawa. Marahang tumango si Rocco. Sige, pakakasalan kita. Magpapakasal tayo at pipirma ako sa agreement na ginugusto ng mga magulang mo. Pero ginagawa ko to para sa'yo, Elise. Hindi para sa kanila. Para sa ating dalawang desisyon na to. Nakahinga ng maluwag si Elise. Ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig nito at niyakap siya ng mahigpit ng binata. Thank you, Rocco. Mahal kita. Hinaplos ni Rocco ang buhok niya at malambing na bumulong. Mahal din kita at gagawin natin to, Elise. Pangako ko sa'yo, aalagaan kita at magiging asawa ko at ama sa anak natin. At sa sandaling yon, sa kabila ng lahat, nakaramdam si Elise ng kapayapaan. Hindi perpekto ang mga bagay, ngunit magkasama, haharapin nila ang anumang susunod na mangyayari sa buhay nila bilang mag-asawa. Nagpakasal na nga silang dalawa. Simple lang ang kasal pero masaya si Elise. Kahit hindi pa nakakatapos si Rocco, bumukod pa rin sila. Pinilit niyang bumukod dahil alam niyang ayaw ng mga magulang niya sa kaniyang asawa. Ayaw niyang araw-araw na magkakaroon ng pag-aaway o malalamig na pagtrato. Siya ang nagpagawa ng bahay. Kay Elise din ang lupa, basta sa kanya lahat ng gastos. Habang abala sa pag-aaral si Rocco, hindi niya ito pinipressure na mag-abot ng pera sa kanilang mag-ina. Alam niyang pinag-aaral nito ang sarili at ayaw nitong tumulong siya. Hanggang sa nakatapos at naging sundalo na si Rocco, hindi niya pa rin ito binigyan ng obligasyon na mag-ambag sa pera sa bahay at sa anak nila.
Hindi rin naman kailangan ni Elise dahil kaya niya. Yun nga lang, simula nang maging sundalo si Rocco at tumatagal ang pagsasama nila, marami silang mga bagay na talagang hindi na pagkakasunduan. Rocco? Tawag ni Elise, gulat na gulat nang makitang asawa sa ginagawa sa anak nila. Anong ginagawa mo kay Lucas? Kauuwi niya lang galing sa kanyang warehouse. Kapag umuuwi siya, palagi siyang dumediretso sa kwarto ng anak niya. Naiiwan kay Manang ang anak nila ni Rocco dahil busy siya sa negosyo at busy naman sa pagiging sundalo ang asawa niya na minsan nalang umuuwi. Kaso nasa pinto pa lang si Elise, nakita niya si Rocco na nakatayo sa tabi ni Lucas. Mahigpit ang pagkakahawak ng kamay nito sa braso ng bata habang malalakas na pinapalo ng sinturon. At nag-aalala siya dahil kung saan-saan na lang tumatama iyon at talagang walang kontrol. Kinuha agad ni Elise ang umiiyak na anak. Ano bang ginagawa mo sa anak natin? Kauuwi mo lang ganyan ka na? Kahit isang beses hindi ko pinalo ng ganyan si Lucas. Pinapalo ko siya pero hindi ganyan kalakas. Wala kang kontrol. Alam mong maliit yung katawan ng bata. Kung saan-saan mo nalang tamaan, ano ka ba naman, Rocco? Lumingon sa kanya si Rocco. Halatang naiinis pa rin kay Lucas. Matigas ang ulo niya. Kaya matigas ang ulo, hindi napapatikim ng garote. Hindi siya nakikinig sa akin. Sinabing huwag makulit pero sige pa rin. Tinuturuan ko lang si Lucas ng disiplina. Kailangan niyang matutong makinig dahil kapag hinayaan mo, lalaki ang ganyan. Naninikip ang dibdib ni Elise. Alam niyang sinusubukan ni Rocco na maging isang ama. Ngunit ayaw niya ng paraan nito. Napaka-agresibo at walang kontrol. Hindi disiplinang ibibigay mo sa bata, Rocco. Takot lang. Hindi ka na naawa. Pulang-pula ng mukha ni Lucas kaiiyak, hindi ka pa rin tumitigil. At bata lang siya. Natural lang sa kanya na maging makulit at maging magaslaw. Bulalas ni Elise. Ibinigay niya kay Manang si Lucas. Diyos ko naman, 3 years old lang ang anak natin. Ganyang edad talaga ang kakulitan at pagiging sutil ng bata, lalo na't lalaki ang anak natin. Hindi niya naiintindihan ang disiplina sa parang iniisip mo. Hindi mo siya mapipilit ng ganyan. Nagdilim ang mukha ni Rocco at mas naging defensive ang tono. Masyado kang malambing at malambot sa kanya, Elise. Yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakikinig sa mga sinasabi natin. Nakakaintindi na naman niyang si Lucas. Kailangan niya ng malakas na kamay. Isang mahigpit na kamay na hahawak sa kanya para magtanda. Baka kakababy mo, lumaking mahina at bakla pa yang si Lucas. Ano naman? Sarkastiko siyang tumawa. Kahit maging bakla pa si Lucas, wala akong pakialam. Mananatili pa rin siyang anak ko. Anong gusto mo? Maging brusko siya katulad mo? Maging sundalo? Hindi, Rocco. Kapag lumaki, kung ganyan niya gusto, mas makabubuti sa kanya kaya pababayaan ko. Umigting ang panga ni Rocco. Ano? Sasabihin mo yan? Sa tingin mo, ikaw lang ang may karapatan sa anak natin porke ikaw ang gumagastos lahat para sa kanya? Pinasadahan ni Elise ng mga daliri ang buhok na po-frustrate sa sariling asawa. Wala akong sinasabing ganyan. Hindi naging big deal sa akin kahit kailan yung mga sinasabi mo. Tatay ka niya. Ang akin lang, huwag kang maging marahas sa anak natin. At sige, gastusan mo si Lucas. Kumikita ka na naman. Hindi naman kita pinipigilan. Choice mo naman kung mag-share ka o hindi. Ayoko lang pilitin ka at magbunga nga sa'yo na dapat na obligasyon mo rin. Kasi alam nating pareho na kaya ko naman. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagiging issue to ngayon. Kung makapagsalita ka, parang may tinatapakan akong ego mo. Umiwas ng tingin si Rocco. Pero yun ang pinaparamdam mo sa akin. Naramdaman ni Elise ang pagtaas ng tensyon sa pagitan nila. At ang point ko rito, ang paraan mo ng pagdidisiplina kay Lucas. Ayoko ng ganun karahas, Rocco. Hindi mo siya pwedeng sigawan o saktan para makinig siya. Bata pa lang yon, at hindi ko lubos maisip na kaya mong saktan ng ganun kalala dahil lang sa pagiging makulit. Kahit may ugali ang mga magulang ni Elise, lumaki pa rin siyang puno ng pagmamahal at mahinahon. Kalmado ang parenting style ng mga magulang niya at nakikinig naman siya. Ganon ang gusto niya sanang i-apply sa pagpapalaki kay Lucas para mas lumaking maayos ang anak nila ni Rocco. Pero yon ang hindi maintindihan ng asawa niya. Siguro, hindi niya rin ito maunawaan. Wala siyang masyadong alam sa pagkabata nito. Ang alam lang ni Elise, dating naging palaboy-laboy sa kalsada si Rocco, hanggang sa may kumupkop at ginawa itong helper sa bahay. Hindi niya nga talaga siguro maiintindihan ng asawa dahil bata pa lang namulat na ito na marahas ang mundo para rito.
Natigilan si Rocco, may halong galit at frustration ng mukha. Sinisikap kong maging mabuting ama. Ngunit hindi mo maintindihan kung ano rin ang pinupunto ko. Ginagawa ko lang naman kung anong alam kong tama at kung anong nakasanayan ko. Dahil lumaki rin naman ako ng maayos sa disiplinang natikman ko nung bata pa ako. Nanlambot ang mga mata ni Elise. Naiintindihan ko, Rocco. Pero ang hirap dahil hindi tayo magkakasundo dito. Nandito tayo para sa kanya. Kaya hindi natin agad hahayaan na makita ni Lucas ang lupit ng mundo. Bata lang siya at hindi mo pwedeng asahang matututo agad siya sa buhay. Rocco, mahabang proseso ang pagpapalaki sa bata para lumaking mabuting tao. Tinatakot mo kami. Tinatakot mo lang ang anak natin sa ginagawa mo. Huminga siya ng malalim at pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Naiintindihan kong nape-pressure ka lang maging ama sa anak natin at mahirap din ang trabaho mo. Kung saan-saan ka na dedestino. Pero nandito rin ako. Nandito ako at kaya ko rin gabayan ang anak natin sa parang alam ko na hindi siya kailangang saktan pa ng ganoon. Saglit na nanlambot ang mga mata ni Rocco. Isang kurap ng panghihinayang ang bumalot sa mukha nito. Tumingin si Elise sa asawa. Kailangan nating magtulungan dito, Rocco. Kailangan nating maging pareho sa kung paano natin papalakihin si Lucas. At kailangan mong humanap ng paraan para balansehin ang pagiging sundalo at pagiging ama. Hindi ko to kayang mag-isa. Nag-usap na sila. Nagkaintindihan na silang dalawa ni Rocco. Akala ni Elise okay na ang lahat. Pero habang lumalaki si Lucas, hindi mapigilan ni Rocco ang bigat ng kamay nito sa bata. Siya na lang talaga ang pumipigil at nag-aawat, kaya madalas silang mag-away. Bilang ina na inire, pinalaki at ginabayan ng maayos ang anak, natural na magalit siya. Lalo na kapag nakikita ni Elise ang mga latay at namumulang balat ni Lucas kapag nasasaktan ni Rocco. Kapag wala siya, talagang sobra kong magdisiplina ang asawa niya at hindi niya na nagugustuhan. Nasasaktan si Elise kapag nakikita niyang nanginginig sa takot si Lucas kapag nasisigawan. Ayaw niya ng ganoon para sa anak dahil hindi naman ito kailangang mabuhay sa takot. Gayunpaman, tipikal na away na naman nila yon bilang mag-asawa. Yun nga lang, dahil sa paraan ni Rocco, kitang-kita niya ang nabubuong takot kay Lucas kapag si Rocco ang kasama nila. Anak, bakit nakabusangot ka? Hindi ka ba masaya na uuwi ng papa mo? Matagal siyang nawala dito sa bahay. Nakangiting sabi ni Elise. Napanguso naman ang kanyang anak. Nakakatakot po si Papa, Mama. Lagi naman yung nagagalit sa akin. Lagi po akong pinapalo. Naglalaro lang naman po ako. Kaya mas okay po sa akin kapag tayo pong dalawa lang. Kaya lang, wala ka rin naman po palagi. Gabi ka na umuuwi. Palagi na lang po si Manang ang kasama ko. Hindi nga yun nagpapanti eh. Natawa naman si Elise. Ikaw talaga. Matanda na si Manang, kaya ganon. Ikaw talaga, kaya naiinis sa'yo kasi pinagtitripan mo. Nagkikwento sa akin. Tinataas mo gamit ang stikang palda niya. Nakita tuloy ng mga nagde-deliver ng tubig ang puwet niya. Huwag mo nang uulitin, anak, ha? Bad yun. May kapilyuhan naman sa mga mata ng kanyang anak. Tinakpan ko naman po siya. Saka humingi naman po ako ng sorry. Ang boring po kasi, Mama. Lagi pong nagsusungit si Manang, hindi ako pinapansin. Niyakap ni Elise ang anak at kiniliti ng kiniliti. Dahil sa kulitan, nakatulog na rin naman si Lucas. Habang natutulog ang bata, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi nito. Nag-aalala siyang lumayo na talaga ang loob ni Lucas kay Rocco. Bakit nagbibihis ka na agad? Nakakaisa pa lang tayo. Hindi mo ba ako na-miss? Tanong ni Rocco sa kanya. Napabuntong hininga si Elise at inayos ang kanyang pantulog. Na-miss, pagod lang. Maraming trabaho kanina. Saka marami akong tiningnan sa warehouse. Mukhang kailangan mag-quality control. Hindi pala nabantayan ng kinuha kong staff. Medyo uminit ang ulo ko. Humiga na ulit siya sa tabi ng kanyang asawa. Katatapos lang nilang magsiping. Unang beses simula nang umuwi ito ng madestino na naman sa malayo. Nakahiga si Elise sa tabi ni Rocco. Nakasandal ang ulo sa dibdib habang walang humpay na sinusuklay ng mga daliri nito ang buhok niya. Elise, panimula ni Rocco at bahagyang lumingon sa kanya. Bakit hindi natin subukan na magkaroon ng isa pang baby? 7 taon na naman si Lucas. Pwedeng-pwede nang sundan. Nagtataka nga ako. Sa tagal na hindi ka na ulit nabubuntis.
Pero naiisip ko, siguro dahil nadidistino nga ako sa kung saan-saan. At kapag umuwi ako, baka hindi perfect timing para mabuntis ka. Sandali siyang natigilan. Bakit bigla mong naisip yan? Ang random naman, gayong hindi mo na ulit naiisip na magkaroon ulit tayo ng anak. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Rocco. Sinasabi ko lang, kasi ang iba kong katrabaho, may mga asawa na. Buntis na naman ang mga misis nila. Kaliwat kanan ng kanilang mga anak. At hindi ko maiwasang isipin, bakit hindi rin tayo? Bakit hindi ngayon? Pangit nga naman kung isa lang ang anak natin. Gawa pa tayo, babae naman. Nakaramdam sa Elise ng discomfort. Gusto niya rin naman ng malaking pamilya upang makita ang isang bahay na puno ng mga bata. Pero nitong mga nakaraang taon, nagtatanong siya sa sarili kung talagang handa na ba sila para sa isa pang anak. Napakarami na nilang napagdaanan. Idagdag pa na nakikita niya kung paano ito maging ama kay Lucas. Minsan, naiisip ni Elise na baka nga masyado silang nagmamadali, katulad ng sabi ng kanyang mga magulang. Unexpected ang pagdating ni Lucas sa mga buhay nila. Handa si Elise para sa bata, pero si Rocco ramdam niyang hindi pa. At nakikita niya pa rin hanggang sa sandaling iyon. Hindi ko alam, Rocco, sabi ni Elise at bahagyang umupo sa kama. Basta hindi pa ako handa para dyan. Ayokong manganak ulit. Takot ako. Nanghina ang ekspresyon ni Rocco. Anong ibig mong sabihin na hindi ka pa handa? Alam kong hindi ka ganong nahirapan sa panganganak mo kay Lucas. At saka ano bang kinakatakot mo? Stable tayo, Elise. Okay naman tayo financially. Kakayanin natin ang isa pang bata kahit nga maging 4 pa yan. Napabuntong hininga si Elise. Nagpipils ako. Kumunot ang noo ni Rocco. Anong sinabi mo? Bakit ka magtitake ng ganyan asawa mo naman ako? May mabuuman. Hindi dapat magiging problema yon. Okay tayo. May pera naman tayo. Kaya nating magbuhay ng mga anak. Hindi katulad ng ibang walang kwentang magulang dyan sa paligid. Nararamdaman niya ang pagtaas ng tensyon. Hindi lang naman tungkol sa pera, Rocco, para masabing handa na tayong gumawa ng bata ulit. Wika ni Elise at mas mahinahon pa ang boses. Kung magkakaroon ulit tayo ng anak, hindi natin dapat isipin kung maibibigay ba natin at nararapat na ba tayong magkaroon ng anak. Ang dapat na tanong, tayo ba ang nararapat na mga magulang para sa anak natin? At nakikita kong hindi pa tayo handa para sa isa pang anak, ni hindi nga natin mabigyan ng sapat na oras si Lucas. Tumaas ang isang kilay ni Rocco. Anong ibig mong sabihin dyan? Asawa mo ko. Gusto ko pa ng isang anak. Wala namang mali at wala din namang pipigil dahil mag-asawa naman tayo. Madali lang dapat to para sa ating dalawa. Hindi to tungkol sa pagiging handa o hindi. Tungkol to sa gusto natin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Elise. Rocco, hindi mo naiintindihan. Oo, matatag tayo financially, ngunit emotionally, mentally, hindi ka pa handa. Ikaw ang hindi handa, Rocco, at nakita ko yun sa ilang taon na anak natin si Lucas. Hindi ka pa rin handa na maging uri ng ama na kailangan ng anak natin. Tumigas ang mukha ni Rocco at bahagyang lumayo sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Nandito ako, Elise. Ano pa bang gusto mo? Napailing naman siya. Nandito ka physically. Kaya mong tumugon financially pero emotionally wala ka. Halos wala ka na rito sa bahay at kapag nandito ka, nagagalit ka pa sa anak mo. Nai-stress at naiinip. Napagbubuhatan mo pa ng kamay si Lucas. Alam mo bang malayo ng loob sa'yo ng bata? Siyempre hindi mo alam dahil parang wala kang pakialam. At itong nararamdaman ni Lucas, hindi ko nahahayaang maramdaman ng ibang bata nang magiging anak natin kung sakali. Gugustuhin ko na lang magkaroon ng anak ulit kapag nakita kong kaya mo ng kontrolin ang sarili mo. At alam mo kung paano maging maayos na tatay para kay Lucas. Hindi mo lang alam pero sa ginagawa mo, binibigyan mo ng trauma si Lucas. Alam mo bang sabi niya? Ayaw niya nang umuwi ka. Gusto niyang kaming dalawa na lang na dapat hindi niya na sinasabi. Alam kong ginagawa mo naman ang best mo para maging ama. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan mo pang bigyan ng takot ang bata para lang sumunod sa gusto mo? Hindi puro salita ang pagiging ama, Rocco. Kailangan mong gawin at ipakita sa anak natin yon. Namula ang mukha ni Rocco at hindi makapaniwala. Kaya ngayon sinasabi mo na hindi ako mabuting ama. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ano pa bang gusto mo sa akin? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Oo, tama ka. Hindi ako handa.
Walang hiya. Nang ipagbuntis mo si Lucas, nag-aaral pa ako. Idagdag mo pang matapobre mong mga magulang. Wala sa plano natin ang mabuntis ka. Sabi ko maging maingat ka pero hindi mo ginawa. Ngayong kasal na tayo. Saka ka biglang iinom ng pills dahil ayaw mong mabuntis ko. Nakakainsulto ka. Naiinggit ako sa mga kasamahan ko dahil mga buntis ang mga asawa nila. At parang ang saya-saya nila. Umaasa lang naman ako na baka kapag nabuntis ka ulit, mas maramdaman kung tatay na talaga ako. Pero sige, bahala ka sa gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Hindi alam ni Elise ang mararamdaman niya. Kung makapagsalita si Rocco, parang laruan lang na kinaiinggitan sa ibang magulang ang pagbubuntis. Kaya mas lalo siyang hindi makumbinse na aayusin itong magpakatatay kay Lucas at sa posibleng magiging mga anak pa nila. Huminga ng malalim si Elise, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi mo naiintindihan ang pinupunto ko, Rocco. Nanlilisik ang mga mata ni Rocco sa pagkadismaya. Talagang hindi kita maiintindihan sa kaartehan mo. Nagiging madrama ka lang. Ayaw mo pang sabihin na nagdadahilan ka lang at ayaw mo naman talaga. Kung ayaw mo, edi wag. Hayaan mong mabulok yung pagkababae mo at maging walang silbi. Malakas niya itong sinampal. Pinag-aral siya ng mga magulang niya. Nakatapos, naging maayos ang career, naging successful sa negosyo pero hindi niya inasahan na maririnig ang mga salitang yon sa buong buhay niya. May pinag-aralan din naman si Rocco pero hindi alam ni Elise kung bakit napakakitid ng utak nito sa lahat ng bagay. Mas inaasahan niyang ito ang maraming aral sa buhay dahil sa mga tindi ng pinagdaanan. Subalit nagkamali siya. Napakababaw ng pagkatao ng kanyang asawa. Nakakabastos ang mga sinabi mo, Rocco. Mariin niyang sabi. Umigting ang panga ng kanyang asawa. Sorry. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ginagawa mong komplikado ang mga bagay na dapat ay simple lang. Dahil hindi simple ang maging magulang. Walang hiya ka. Gusto kong itanim sa kokote mo na habang tumatagal, hindi na ikaw ang dating Rocco na nakilala ko. At hindi ako nagdadrama rito, Rocco. Mariin niyang sabi at dinuro ang dibdib nito. Sinusubukan ko lang na maging tapat sa'yo dahil habang tumatagal, nawawalan na ako ng dahilan kung bakit pinaglaban kita sa mga magulang ko noon. Natapos ang pagtatalo na yon na umalis sa kwarto nila si Rocco. Alam niyang masasakit ang mga sinabi niya pero masakit din naman ang mga sinabi nito. Sa ilang taon nila bilang mag-asawa, yon ang naging pinakamalala nilang pag-aaway. Subalit katulad ng palagi nilang ginagawa, nagkakaroon din naman sila ng paraan para magkaayos sila. At si Elise, bilang misis na gustong magtagal ang pagsasama, iniintindi pa rin ang mga pagkukulang ni Rocco. Sinisikap niyang paalalahanan ang asawa sa mga mali hanggang sa matuto. Dahil pakiramdam ni Elise, yun lang ang magiging paraan para maging masaya silang pamilya. Sa relasyon nilang dalawa ni Rocco, mas gumagana ang utak niya kesa sa emosyon. Kaso, kung kailan medyo umayos na si Rocco, nagagabayan at nadadala sa mas tamang gawin para sa pamilya nila, saka naman ito biglang mawawala sa kanila na parang bula. Mrs., huminahon po kayo. Hindi po namin alam, ma'am. Nag-iimbestiga pa po kami. Saad ng boss ng kanyang asawa. Pinadala sa labanan ang asawa ni Elise. Nakabalik na ang lahat ng sundalo, buhay man o patay. Subalit si Rocco, wala sa lahat ng yon. Bigla na lang itong naglaho na parang bula. At walang kahit na sinong nakakaalam kung nasa ang lupalop na ang asawa niya. Hindi na napigilan ni Elise ang galit. Paanong hindi nyo alam? Bukod tanging sa asawa ko lang ang wala kayong impormasyon. Hindi ko alam kung buhay o nasawi na ba sa laban ng iyon si Rocco. Dapat inaalam ninyo ang kalagayan ng mga kasamahan ninyo. Katulad nyo rin naman ng asawa ko. May pamilya rin na naghihintay sa kanya dito. Nabasag ang boses niya sa huling salita. Pinagdikit ni Elise ang kanyang mga labi dahil talagang nanginginig na yon. Pasensya na po, ma'am. Saad ni Alvarez. Sinuri namin ang bawat ulat, bawat ospital, bawat kampo. Bumalik na ang mga sundalo pero walang baka sa kanya at wala rin hong nakapansin. Lalo niyang kinuyom ang sulat na binibigay sa pamilya ng sundalo. Sulat yun ni Rocco na ginawa bago ipadala sa labanan. Pero hindi niya matanggap na wala na ito, lalo na't wala namang bangkay na inuwi. Kung hindi pa sinabi sa kanya ng kaibigan ni Rocco na sundalo rin, hindi niya pa malalamang na wala na parang bula si Rocco. Sinabi nitong papunta lang sa labanan, hindi na nila nakita ang kanyang asawa. At lahat, naiwang palaisipan kay Elise. Binigay niyo sa akin to dahil tingin niyo nasawi ang asawa ko? Pero ang totoo, wala kayong impormasyon kung nasaan siya.
Dahil bigla siyang nawala. Wala kayong nakitang bangkay at hindi kayo sigurado kung kasama ba talaga siya sa naging engkwentro. Naluluhang sabi ni Elise. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Wala kaming nakitang katawan, ma'am. Walang kumpirmasyon, pero sa mga ganong engkwentro, nahihirapan na talagang balikan ng iba po naming kasamahan dahil delikado na. Nanginginig na ngayon ang mga kamay ni Elise. Mababaw ang kanyang hininga habang pinipigilan ang pagbaha ng luha. Hindi niya yun matanggap. Kapag nasa labanan ng kanyang asawa, walang araw na hindi siya nananalangin. Sa awa ng Diyos, nakakauwi ng buhay ang asawa niya sa mga nakaraang taon. Subalit sa pagkakataong yon, iba na ang nangyari. Baka bihag po siya. Saad ni Alvarez. Iyon lang po ang tangi naming naiisip. Baka hawak po siya ng mga nakaengkwentro ng mga sundalo. Napapikit si Elise at napahikbi. Ayaw niyang isipin yon na baka posibleng pinahihirapan ng asawa niya sa kuta ng mga nakalaban ng mga ito. Pinigilan niyang sarili. Ang mga iniisip niya ay masyadong nakakakilabot para sabihin ng malakas. Nagpatuloy si Alvarez. Iyon po ang posibilidad na iniisip namin, ma'am. Pero wala pong intel upang kumpirmahin. Walang narinig o nakita ang aming mga kontak sa Mindanao. Gustong sumigaw ni Elise. Gusto niyang magwala sa kampo na yon na pinabayaan at iniwan ng kanyang asawa. Pero alam niyang sa mga trabaho ng sundalo, normal lamang ang ganoong sitwasyon. Binabalot siya ng kalungkutan, pagkabigo at takot. At sa mga sandaling yon, napagtanto niyang magiging mahirap ngayon na hindi mahanap si Rocco. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang luhang bumagsak. Kailangan kong malaman. Please, kailangan kong malaman kung buhay siya. Kailangan kong malaman kung anong nangyayari sa kanya. Kung naghihirap ba ang asawa ko. Parang mas gugustuhin niya pang malaman na nasawi na lamang ang kanyang asawa kaysa malamang pinapahirapan ito. Hindi niya kayang isipin kung anong sasapitin ni Rocco kung talagang kinuha ito ng mga nakalaban ng mga sundalo. At baka kahit anong hintay ni Elise, wala nang Rocco na bumalik. Lumambot ang ekspresyon ni Alvarez, ngunit wala itong masabi para mabawasan ang paghihirap na nararamdaman niya. Naramdaman ni Elise ang bigat ng mundo na dumidiin sa kanya. Gayunpaman, sa gitna ng mga luha at paghikbi, bumulong siya ng isang tahimik na panalangin. Hindi siya titigil sa pag-asa na muling babalik si Rocco. Please, Diyos ko po, mahina niyang bulong. Ibalik mo na po siya. Iuwi mo na po siya sa amin. Subalit 5 taon ang lumipas. Hindi na muling bumalik si Rocco sa kanila. Mula nang mawala ang asawa niya, bawat araw ay nagpahirap kay Elise. Idineklara ng militar na missing si Rocco, pero sa 5 taong wala itong paramdam, marami nang nag-iisip na wala na talaga ito. Hindi niya yun matanggap. Pakiramdam niya, nasa isang lugar lang si Rocco, nagtatago at babalik sa takdang panahon. Kumapit siya sa pag-asang iyon kahit yun na lang ang natitira sa kanya. At sa pagkawala ni Rocco, dumagdag pa ang problema sa kanyang negosyo. Ang kanyang negosyo na pinagbuhusan niya ng pera at panahon, unti-unting gumuho sa harap ni Elise. Si Marco, isa sa kanyang business partner ang nagtraidor sa kanya. Nagtiwala siya rito, magkasama silang bumuo ng isang bagay mula sa simula. Pero namalayan niya na lang lahat ng pera sa negosyo na itakbo na ni Marco. Nalunod ang kanyang negosyo sa maraming utang at lahat ng kanyang mga pangarap ay naging abo. Mabuti na lang at nagpakatatag si Elise. Muli siyang bumangon at inayos ang buhay. Nakabawi ang negosyo at dahil sa sobrang abala, kahit paano, naibsad ang lungkot niya sa pagkawalan ni Rocco. Elise, anak, 5 taon na. Malumanay na sabi ng kanyang ina na umupo sa tabi niya. Kailangan mong tanggapin, wala na si Rocco. Hindi na siya babalik. Umiwas ng tingin si Elise sa kanyang ina. Wala pong nakakaalam kung babalik o hindi ang asawa ko. Maaring buhay pa siya. Baka nasa labas lang siya nagtatago. Napabuntong hininga naman ang ginang. Kailangan mong harapin ang katotohanan, Elise. Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Nag-aksaya ka ng oras sa paghihintay sa wala. Oras na para mag-move on. Biglang tumayo si Elise. Hindi niyo po ako naiintindihan, ma. Hindi mo po alam kung ano ang pakiramdam na malaman kung hindi na siya makakabalik. Wala man lang sapat na sagot sa lahat ng mga tanong ko. Bigla na lang po siyang nawala. Ayoko pong isipin na wala na siya. Paano kung nasa labas lang po siya, sa isang lugar na hindi siya makikita?
Paano kung hinihintay niya lang po ako na mahanap siya? Pinigilan niya ang kanyang sarili. Naramdaman ni Elise ang pamilyar na hapdi ng kalungkutan. Ang kanyang ina ay bumuntong hininga muli. Marahan siya nitong niyakap. Alam kong nasasaktan ka, anak. Pero napakatagal nang wala ang asawa mo. Kailangan mong ihinto ang pagpapahirap sa iyong sarili. May anak kang dapat alagaan. Kailangan ka pa ni Lucas. Ipinikit ni Elise ang kanyang mga mata. Nagsimula nang pumatak ang kanyang mga luha. Pagod na siya. Nakakapagod maghintay ng pag-asa. Pero nang maisip niya si Lucas, nang makita niyang nakangiti nitong mukha, binigyan siya nito ng dahilan para magpatuloy. Hindi siya maaaring sumuko, hindi kapag kailangan pa siya nito. Hindi ko po siya pwedeng kalimutan, Mama. Bulong ni Elise. Hindi po ako pwedeng bumitaw na lang. Walang sinabi ang kanyang ina, ngunit ang katahimikan sa silid ay nagpapahayag ng lakas. Alam nilang dalawa na hindi nababalik si Rocco. Ngunit hindi alam ni Elise kung paano mamumuhay sa katotohanan iyon. Pumutol sa katahimikan ng boses ng kanyang anak. Ama, bakit ka po umiiyak? Mama, tama na po. Masakit po sa akin kapag nasasaktan ka po. Tahan na. Anak, napahikbi na si Elise. Babalik po ba si Papa? Tanong ni Lucas. Gusto ko po siyang bumalik, pero Mama, kung sobrang nasasaktan ka, lagi po ako nandito para sa'yo. Hindi po ko tayo iiwan katulad ng ginawa ni Papa. Hinila ni Elise sa kanyang mga bisig si Lucas. I'm sorry, anak. Magiging okay ulit tayo, ano man ang mangyari. Sorry kung nilalamon ng lungkot ang mama mo. Magpapatuloy tayo at malalampasan natin to ng magkasama. Pasensya na, Lucas. Hinalikan niya ang noo ng bata at pilit na pinigilan ang mga luhang nagbabadya na namang bumagsak. Nawasak ang puso ni Elise sa napakaraming direksyon. Ngunit para kay Lucas, patuloy siyang lalaban. Para sa bata, susubukan niyang maging matatag. Ito lang ang dahilan kung bakit kailangan niya pang umasa. Ang tanging dahilan para pilitin niyang sarili na harapin ang panibagong araw. Pero ang lahat ng lungkot at pighati, unti-unting mawawala sa pagbabalik ng isang tao na minsan nang nawala sa mga buhay nila. Yes, anak. Uuwi ngayong gabi ang mama. Huwag kang mag-alala. May pasalubong ako sa'yo. Marami akong dalang dried mangoes. Nakangiting sabi ni Elise. Narinig niya sa kabilang linya si Lucas. Wow, mama. Favorite ko po yan. Sige po, matutulog na po ako. Pagising ko po, nandito ka na. Ingat po kayo. Bye, Mama. Mahina na lang siyang tumawa at ibinaba ang tawag. Napakasweet talaga ng kanyang anak kahit lalaking lalaki. Nag-focus siyang muli sa pagmamaneho. Hindi niya iniisip ang mahabang biyahe, pero ibang pagod niya ng araw na yon. Kung hindi lang kailangan tingnan ni Elise ang lupa na gustong ipagbili sa kanya, hindi naman niya yun pupuntahan. Maya-maya'y bigla siyang napaapak ng madiin sa preno. Isang lalaki ang lumabas sa gilid ng kalsada. Tumawid na lang ito sa harap ng kanyang sasakyan sa isang iglap. Ano yon? Tanong niya't inayos ang buhok. Bakit naman kasi biglang tumatawid? Nakakagulat. Nasaan na ba siya? Habang papalapit si Elise, halos mawala ng kulay ang kanyang mukha. Sa kalsada ang isang lalaki, nababalot ng dumi, may dumadanak na pulang likido sa ulo at punit-punit na ang damit. Marami ring pasa at mga sugat sa katawan. Wala itong malay, ngunit isang bagay ang nakapagpatigil sa kanya. Hindi. Rocco? Ikaw ba yan? Bulong niya sa sarili at lumuhod sa tabi nito. Rocco? 5 taon ang lumipas, pero kabisado niya pa rin ang itsura ng kanyang asawa. Mababaw ang paghinga ni Rocco at buhay pa ito. Rocco? Natatakot niyang tawag rito, hindi alam kung paano hahawakan. Rocco, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito? Anong gagawin ko? Sandali lang. Sa nanginginig na mga kamay, sinuri niya ang pulso ng asawa niya. Hindi siya makapaniwalang buhay si Rocco at nasa mismong harap niya. Napakaraming dugo sa mukha at katawan nito. Hinanap niya ang kanyang cellphone at agad na tumawag para sa ambulansya. Ngunit hindi siya makapaghintay. Alam ni Elise na kailangan niyang kumilos. Mas lalo siyang napofrustrate. Natatakot na baka kapag kumilos siya, mas lalo lamang lumala ang kalagayan ng kanyang asawa. Hanggang sa namalayan na lang ni Elise na nasa ospital na sila. Marami pang mga bagay na walang kasiguraduhan. Napakarami niyang tanong. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari dito sa mga nakalipas na taon.
Diyos ko, iligtas niyo po ang asawa ko. Naluluhan niyang panalangin. Lumipas ang ilang oras bago dumating ang doktor para kausapin siya. Ma'am, unstable po ang kalagayan ng asawa mo at wala pa rin siyang malay. Kailangan naming mag-run ng ilang tests. Malaman namin ang lawak ng mga injury niya. Magiging okay naman siya, di ba? Nanginginig ang boses ni Elise. Natigilan ang doktor at may simpatya sa mukha nito. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pero malubha ang kanyang mga sugat sa ulo. Kaya kailangan namin siyang ilagay sa ICU for intense monitoring dahil marami kaming nakitang impact, lalo na sa utak ng mister mo. At may posibilidad na baka hindi siya makaalala kung magigising man siya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Anong ibig mong sabihin na hindi siya makakaalala? Naniniwala kami na ang trauma sa kanyang utak ay nagdulot ng malaking pagkawala ng memorya. Sinasabi ko lamang po ang posibilidad pero makikita natin kapag nagising na po siya. Paliwanag ng doktor. Sa puntong ito, imposibleng malaman kung ano nangyari sa kanya o kung ano ang mga naaalala niya. Kapag nangyari po yun, na wala na nga po siyang maalala, mahalaga na hayaan po natin siyang mabawi ang kanyang memorya sa kanyang sarili sa natural na paraan. Kung pipilitin natin siyang makaalala, baka mas lalo lang po magkaroon ng komplikasyon sa kanyang kondisyon. Posible rin po na mas manganib pa ang kanyang buhay. Pakiramdam ni Elise ay nanghina ang kanyang mga tuhod. So, baka hindi niya na ako maalala? Baka hindi niya na maalala ang anak namin at mga nangyari sa kanya bago siya nawala? Tumango ang doktor. Mahirap sabihin dahil hindi pa naman siya nagigising at malalaman lang po natin once na naging stable na siya. Pero sa ngayon, panalangin po ang kailangan ng pasyente. Umikot ang isip ni Elise at hindi maproseso ang sinabi ng doktor. Bumalik na si Rocco. Buhay ang asawa niya pero malaki ang posibilidad na hindi ito makaalala. Naging malabo ang mga sumunod na araw. Nanatiling koma si Rocco at si Elise naman ay nanatili sa tabi nito. Hinahawakan niya ang kamay ng asawa. Bumubulong rito tungkol sa buhay nilang magkasama. Tungkol kay Lucas, tungkol sa kung gaano niya ito namimiss. Binalaan siya ng mga doktor na baka hindi na maalala ni Rocco ang lahat. Na dapat niyang ihanda ang sarili sa mga posibilidad na hindi na si Rocco ang lalaking kilala niya noon. Ngunit tumanggi si Elise na sumuko at isang araw, bumukas ang mga mata ni Rocco. Nagising na sa wakas ang kanyang asawa. Rocco? Bulong ni Elise sabay hawak ng mahigpit sa kamay nito. Rocco, naririnig mo ba ako? Sino ka? Paos ang boses ni Rocco at mahina. Nadurog ang puso ni Elise. Ako to, si Elise, ang asawa mo. Tinitigan siya nito at may pagkalito sa mga mata. Hindi kita kilala. Napabuntong hininga si Elise at bumagsak ang mga luha. Ako ang asawa mo, Rocco. Mahal kita. Hindi mo lang matandaan, pero ako to. At masaya kung nakabalik ka na sa amin. Pero hindi ito tumugon. Wala itong maalala. Kahit sariling pangalan, hindi nito alam. Mga nakaraan at mga pinagsamahan nila, parang blankong papel kay Rocco. Pinaliwanag ulit sa kanya iyon ng doktor. Ang mga alaala ng iyong asawa ay maaring bumalik sa paglipas ng panahon. Ngunit sa ngayon, dapat bigyan siya ng space. Huwag niyo sanang puwersahin na makaalala ang mister mo. Tumango si Elise habang parang dinudurog ang puso niya sa bawat sandali. Bumalik si Rocco, subalit tila isa itong estranghero. Gayunpaman, hindi titigil si Elise. Para sa Rocco na kilala niya, para sa lalaking mahal niya, hinding-hindi siya susuko. Maghihintay siya, pagpapasensyahan niya ang kanyang asawa. At umaasa siyang darating ang araw na maaalala na nito muli ang lahat. Siya, ang anak nila, at ang kanilang buhay, at ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Umupo si Elise sa gilid ng kama ni Lucas. Marahan niyang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Gabi na, ngunit buong gabi itong nagtatanong tungkol kay Rocco. Lucas, anak. Marahan na nagsimula si Elise at nanginginig ang boses. May importante akong sasabihin sa'yo. Tumingala si Lucas sa kanya. Uuwi na ba si Papa, Mama? Sabi po ni Lola, nakita niyo na raw po siya. Nasa ospital at hindi po magandang lagay. Okay na po ba siya? Huminga ng malalim si Elise. Oo, anak. Okay na ang papa mo at pwede na siyang umuwi. Nasa labas lang siya ngayon at hindi ko muna inuwi.
Kakausapin muna kita. Sa hindi inaasahang pangyayari, nahanap ko si Rocco, anak. Lumiwanag ang mga mata ni Lucas. Talaga po, nandito na si Papa. Nasaan po siya? Gusto ko po siyang makita. Nag-alinlangan si Elise. Oo, Lucas, nandito ng Papa mo. Pero may kailangan akong sabihin sa'yo at dapat maintindihan mo ito. Hinawakan ni Elise ang maliliit na kamay nito. Nakauwi na si Papa mo pero hindi niya tayo naaalala. Matagal na siyang nawala at may nangyari sa kanya. Kaya hindi sinasadyang nakalimutan niya ang lahat. Pati pangalan niya. At tayo, nakalimutan din ni Rocco. Hindi niya ako naaalala at hindi kanya naaalala, anak. Kumunot ang noo ni Lucas. Sinusubukang iproseso ang kanyang mga sinabi. Pero paano po? Bakit hindi niya po tayo maalala, Mama? Ayaw niya na ba sa atin? Napalunok si Elise. Anak, hindi. Gusto tayo ng Papa mo. May sakit siya, anak, kaya hindi siya makaalala. Ibig sabihin, nakalimutan na ng utak niya ang lahat. Parang magsisimula ulit. Parang kailangan niyang matutunan ulit ang lahat. Hindi niya naaalala ang ating bahay o ang ating buhay na magkasama tayong tatlo. Ni hindi niya matandaan ang sariling pangalan, gaya ng sabi ko sa'yo. Pero pagtsatsagaan natin siya, Lucas. Kailangan nating tulungan siyang maalala ang lahat. Pero hindi natin dapat pilitin. Kasi makakasakit yun sa Papa mo. Kailangan natin siyang bigyan ng oras. Sandaling nag-isip si Lucas. So, nandito na po ang Papa. Nakauwi na siya. Pero hindi niya po tayo kilala? Nadurog ang puso ni Elise. Oo, Lucas. Sa ngayon, parang stranger tayo sa kanya. Pero Papa mo pa rin siya. Siya pa rin ang asawa ko. At kahit hindi niya tayo maalala, tutulungan natin siya. Ipapakita natin sa kanya kung gaano natin siya kamahal. At balang araw, maaalala niya ulit tayo. Tumango si Lucas kahit na nakikita ni Elise ang kawalan ng katiyakan sa mga mata ng anak niya. Bata pa lang ang kanyang anak pero alam niyang madali itong makaunawa. Yumuko siya at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Magiging okay din ang lahat, anak. Magiging okay tayo. Nang iuwi ni Elise si Rocco, iba ang pakiramdam nito sa bahay. Dahan-dahan itong naglakad sa pintuan, parang hindi sigurado kung nasan ito. Para bang dayuhan sa sariling mga dingding at kasangkapan. Nakatayo si Rocco sa may pintuan, tumitingin-tingin sa paligid na parang bago ang lahat. Nanatili ang mga mata nito sa mga larawan ng pamilya sa mga dingding. Mga larawan ng buhay na minsan niyang ibinahagi sa asawa. Ngunit hindi na nito maalala. Ito ang bahay natin? Mahinang tanong ni Rocco. Tumango si Elise at pilit nang umiti. Oo, ito ang tahanan natin. Dito tayo nanirahan sa loob ng maraming taon. Kung saan ikaw, ako at ang anak natin, kung saan tayo tumira. Nandito lang si Mama ngayon simula nang mawala ka para samahan ako. 3 years ago, pumanaw na si Papa. Lumipat ang mga mata ni Rocco mula sa mga larawan patungo sa kanya. Hindi ko alam. Hindi ito ang naisip ko. O wala naman talaga akong maisip na iba dahil wala akong maalala. Huminga si Elise ng malalim at pinipigilan ng mga luha. Alam kong overwhelming ito para sa'yo, pero itong bahay natin. Matagal ka nang nakatira dito. Mayaming naghain si Elise ng hapunan. Bahagyang nanginginig ang mga kamay nito habang inilalagay ang mga plato sa mesa. Napatingin si Rocco sa pagkain na bahagyang nakasimangot, ngunit walang pamilyaridad sa mga mata. Tahimik itong kumain na parang hindi pamilyar sa mga nakagawian. Nang ipakita niya rito ang kwarto nila, pinasadahan nito ng mga daliri ang kumot. Dito tayo natutulog? Oo, Rocco. Mahinang tugon ni Elise. Eto ang ating kama. Dito tayo natutulog ng magkasama. Tumango si Rocco, ngunit nananatili sa mga matang pagkalito. Hindi ko alam kung masasanay ulit ako dito. Parang hindi ako sanay ng may katabi. Nanlaki naman ang mga mata ni Elise. Kung hindi ka komportable, pwede namang sa kwarto ako ni Lucas matulog, tapos dito ka. Kumunot ang noo nito. Bakit naman? Sabi mo nga asawa kita, hindi ba? Ang mag-asawa, dapat tabing natutulog. Napalunok si Elise. Sige, kung yan ang gusto mo. Siguro baka sanay kang walang katabi kasi madalas kang nasa kampo natutulog. Depende kung saan ka nadidistino nung nagsusundalo ka.
Hindi sinabi ni Elise sa mga kasamahan nito sa mga sundalo na nakita niya na si Rocco. Tatanungin lang ang kanyang asawa kaya gusto niya itong ipagdamot. Bukod doon, hindi niya na rin gustong maengganyo pang bumalik si Rocco sa serbisyo. Hindi napapayag si Elise, baka hindi niya nakayanin kapag may nangyari ulit na masama kay Rocco. Nakahiga sila sa kama nang sumapit ang gabi. Magkaharap sila at parang may mga sakit na hindi nagdidikit. Tahimik ang silid, maliban sa mahinang tunog ng kanilang paghinga at aircon. Naramdaman ni Elise ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay puno ng kaginhawahan na nasa bahay na si Rocco at nasa harap niya na ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya panaginip lang ang lahat. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Rocco at pinunasan ang mga luha niya. Hindi dapat umiiyak ang magandang katulad mo. Wala akong maalala pero sa ganda mo, parang nahuhulog ako sa unang pagkakataon. Mahina siyang tumawa. Talaga? Hindi ko akalain na nandito ako. Hindi ko akalain na mahahawakan kita ulit, na maririnig ko ang boses mo. Marahang hinaplos ni Rocco ang mukha niya. Hindi na kita maalala, Elise. Hindi ko na rin maalala kung anong klaseng buhay ang meron ako noon. Parang nabubuhay ako sa buhay ng iba. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ng magkaroon ng asawa o ng anak. Pero hindi ko alam kung bakit ang saya-saya na may natatawag akong pamilya. Kaya susubukan ko. Gagawin ko ang aking makakaya. Ipinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging asawa at ama na kailangan ni Lucas. Kahit hindi ko maalala lahat, susubukan ko pa rin gampanan ang obligasyon ko sa inyong dalawa. Inabot ni Elise ang kamay nito at nilagay sa kanyang dibdib. Hindi mo kailangang tandaan ng lahat. Nandito ka, humihinga at ligtas. Yun ang mahalaga. Gagawa tayo ng mga bagong alaala, Rocco. Tutulungan ka namin ng anak natin. Dahan-dahan lang para hindi ka mabigla. Naghintay ako sa'yo kahit sinasabi ng lahat na wala ka na at wala nang chance na mabuhay ka pa. Kaya masaya ako na nakauwi ka sa amin, Rocco. Puno ng determinasyon ang mga mata nito. Nandito ako. Nandito lang ako para sa'yo, Elise. Para kay Lucas. Kahit na hindi ko maalala, gusto kong bumawi sa inyong dalawa. At sa sandaling yon, alam ni Elise na kahit gaano pa karami ang nakalimutan ni Rocco sa nakaraan, mayroon pa rin silang kinabukasan. Isang hinaharap na sabay nilang bubuuin. Nasaan ang mag-ama mo, Elise? Tanong ng kanyang ina. Tumawa naman si Elise. Nasa labas ma. Busy sa mga saranggola. Natatawa po ako sa asawa ko. Parang bata. Ngayon ko lang po siya nakitang ganyan. Ngiting-ngiti sa simpleng saranggola. Nakikisabay sa mga trip po ng anak namin. Ang sarap po nilang pagmasda na mag-ama na magbanding ng ganyan. Masaya siya na naging malapit na sina Lucas at Rocco. Simula nang bumalik ang kanyang asawa, ang daming naging pagbabago at talagang nakakapanibago. Subalit ang mga pagbabago ni Rocco, mga pagbabago na talagang mamahalin nila ni Lucas. Nakatayo si Elise malapit sa bintana ng kusina. Pinagmamasdan niya sina Lucas at Rocco sa bakuran. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Nakaluhod ang asawa ni Elise sa damuhan. Maingat na tinatali ang mga tali sa isang malaking piraso ng tela. Nasa tabi nito si Lucas, hawak ang isang dulo ng saranggola. Nagliliwanag ang mukha nito sa tuwa dahil yun ang unang beses na gumawa ng saranggola si Rocco para sa anak nila. Lucas, mag-ingat kayo sa pagpapalipad ha. Ang papa mo, wag mong patatakbuhin ng sobrang bilis. Baka madapat mapano ang ulo. Bili ni Elise. Napatingin naman si Rocco sa kanya. Pinapahiya mo ko sa anak natin. Natawa na lang siya. Baliw, hindi. Basta mag-ingat kayo pareho. Mahirap na. Tumingin sa kanya si Lucas at ibinida ang ama. Mama, magaling po palang gumawa ng saranggola si Papa. Mama, ang dami niya rin pong alam na larong pang bata. Nakakatawa po si Papa. Napangiti naman siya. Napansin niya rin yon. Nakita niya nung isang araw si Rocco. Nakikipaglaro ng tumbang preso kay Lucas. Sobrang kabado siya at alalang-alala para sa kaniyang asawa. Napakalikot na parang walang iniindang sakit sa ulo. Hindi ganoon ang dating Rocco, palaging seryoso at mainitin ang ulo. Subalit ang Rocco na nakakasama nila ngayon, mahaba ang pasensya, naaaliw sa mga tinuturo ni Lucas at gustong-gustong palaging nakikipagkulitan sa kanila. Walang araw na hindi sila napapatawa ni Rocco, simula nang bumalik ito pagkatapos ng 5 taon. Papa, ganito po ba? Tanong ni Lucas. Kalmado namang tinuruan ni Rocco ang anak nila.
Hindi ganyan. Ganito dapat ang hawak. Higpitan mo ang hawak kasi malakas ang hangin ngayon. Baka matangay ang saranggola natin. Pinaghirapan nating dalawa yan. Sayang naman kung mawawala. Parang hindi ito ang lalaking pinakasalan niya. Ang Rocco na nakilala niya ay malakas ang loob, madalas ay mahigpit, at kung minsan parang malayo, lalo na sa anak nila. Ang dating Rocco, palaging naninigaw, kaya takot na takot palagi si Lucas. Pero ngayon, nakangiti na si Rocco. Malambot ang tono habang matyagang ipinapakita kay Lucas kung paano hayaan ang saranggola sa hangin. Sa tuwing tumatawa si Lucas, tumatawa rin si Rocco. Mukhang masaya sila. Mahinang sabi ng kanyang ina at tinatanaw rin ang mag-ama ni Elise. Hindi ko pa nakikita si Rocco na kumilos ng ganyan kasama ang anak ninyo. Tumango si Elise. Kahit ako rin po ma, ang daming nagbago. Hindi ko akalain na magiging ganito siya. Napakaamo niya sa bata at parang mas malambing at mas malambot po ang asawa ko sa bawat taong makakasalamuhan niya. Nakakunot ang noo ng kanyang ina habang sinusulyapan si Elise. Hindi yan ang Rocco na natatandaan ko, Elise. Ang Rocco na kilala ko ay laging tensyonado. Parang laging galit. Hindi siya ang mainit at mapagmahal na ama. Kahit hindi mo sabihin sa akin, nakakarating sa akin dahil kay Manang. Hindi magaan ang loob ni Rocco noon sa sariling anak at laging napagbubuhatan ng kamay. Mas malayo siya, mas agresibo. Pero ngayon, may kakaiba sa kanya ngayon. May hindi tama. Hindi ko lang malaman kung ano. Bumilis ang tibok ng puso ni Elise. Kakaibang halo ng pagkalito at ginhawa ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi lang siyang nakapansin. Nakikita rin ng kanyang ina na maraming pagbabago sa kanyang asawa. Napansin ko rin po, Mama. Mahinang umamin sa Elise. Kakaiba po talaga siya simula nang bumalik siya. Mas matyaga siya, mas maunawain. Inaalagaan niya po si Lucas sa paraang hindi ko akalain na gagawin niya. Pati ako, grabe po ang pag-aalaga at pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Ibinalik ng kanyang ina ang tingin kay Rocco at Lucas na ngayon ay sabay na nagtatawanan at hinahabol ang saranggola. Nakikita ko yun, anak. At hindi ko alam kung paano to sasabihin, Elise. Pero sa tingin ko, mas gusto ko itong bagong Rocco. Mas magalang siya, mas mabait. Para siyang isinilang na muli. Para siyang ibang tao. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Nagulat siya sa sinabi ng kanyang ina. Gusto mo na po siya? Parang dati lang, hindi po kayo boto sa kanya. Dahan-dahang tumango ang kanyang ina. Oo, inaamin ko pero hindi ko alam kung bakit ang gaan-gaan ng aura ng asawa mo ngayon. Mas mabait siya ngayon, mas maalaga. Inaalagaan ka niya, inaalagaan rin si Lucas. Kahit sa akin, iba na siya. Kung dati nababastusan ako sa ugali ng asawa mo, ngayon hindi na. Nakita ko kung paano niya ako tinatrato, kung paano siya nakikinig, kung paano siya hindi nagagalit sa akin kahit ano pang mga panghahamak ang sinasabi ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Manaman, wala na nga pong maalala si Rocco tapos hinahamak niyo na naman. Napangiwi ang kanyang ina. Pasensya na. Sinusubo ko lang naman pero alam mo ang nakakatawa. Hindi siya katulad ng dati na sumasagot at bastos magsalita. Sabi niya lang sa akin, humihingi siya ng pasensya na kulang siya para sa'yo at para sa anak ninyo. Nangako rin siya na iintindihin ang lahat ng mga panghahamak ko para alam niya raw kung paano kayo mamahaling mag-ina. Nagulat ako dahil hindi ko alam na may ganoong pananaw ang asawa mo. Kaya pakiramdam ko, ibang Rocco ang nasa harap ko. Nagulat talaga ako na naisip ko na kung ang Rocco ngayon ang humarap sa akin noon. Ay nako, baka botong-boto kami ng papa mo. Hindi naman kami matapobre, anak. Gusto lang talaga namin ng lalaking may prinsipyo. Dahil naniniwala kami na mas kayang magdala ng pamilya ang mga ganoong klaseng lalaki. Napakurap si Elise. Pinoproseso ang katotohanan na sinasabi ng kanyang ina. Hindi lang siya makapaniwala sa laki ng ipinagbago ni Rocco. Gusto niyang isipin na dahil nawalan lang ito ng alaala, pero alam niyang hindi. Marami sigurong nangyari dito sa loob ng 5 taon para talagang magbago ng ganoon. Lumakas ang kanyang puso sa magkahalong saya at pagkalito. Gusto ko rin po itong ngayon, ma. Parang mas mapagmahal at mas maalaga. At gustong gusto ko po talaga ang bagong Rocco ngayon. Bumuntong hininga ang kanyang ina.
Magandang bagay na rin siguro ang nangyari sa kanya. Siguro sa ibang paraan, ano man ang nangyari sa kanya sa loob ng 5 taon, nabago siya at mas naging maayos na tao. Huminga ng malalim si Elise. Muli niyang pinagmasdan ang kanyang mag-ama. Gulong-gulo pa rin ang kanyang isipan, ngunit isang bagay ang malinaw. Gusto niya lahat ng pagbabago ni Rocco. Lucas, tama na tong kalokohan na to. Ano bang trip mo? Tatanggalin niya na sana ang piring, pero mabilis siyang pinigilan ng anak niya. Humalakhak si Elise. Okay, Mama. Huwag ka pong sumilip. Dadalhin kita sa isang sorpresa. Sabi ni Lucas at puno ng siglang boses. Sige anak, hindi ako sisilip. Sabi ni Elise. Ngunit mas mabuting huwag mo akong dalhin sa lugar na madali ako madadapa ha. Nakahils ako. Sana pinaghubad mo muna ako. Tumawa si Lucas. Huwag po ma. Maganda ka po kapag naka-heels. Ako pong bahala sa'yo. Alalayan kita. Magtiwala ka lang po sa akin. Napangiti siya. Hinayaan na lamang nagabayan siya ng anak. San ba talaga tayo pupunta? Tanong niya rito at may mapaglarong tono sa boses. Ano bang klaseng sorpresa yan? Makikita mo mama. Humagikik si Lucas. Ito ay isang malaking sorpresa. Maglakad ka na lang po. Naramdaman ni Elise ang marahang paghatak ng kamay nito na umakay sa kanya. Napuno ng malamig na simoy ng hangin ng paligid at napagtanto niya na lumabas na sila. Sa wakas, tumigil na si Lucas. Okay, pwede mo na pong imulat ang mga mata mo, Mama. Dahan-dahang tinanggal ni Elise ang piring. Nandoon sa gitna ng kanilang bakuran si Rocco. Nakatayo ito at nakasuot ng plantsadong navy polo at may hawak na isang bouquet ng bulaklak. May set ng romantic na hapagkainan. May mga kandila at eleganteng plato. Mama, surprise! Kami lang po ni Papang gumawa ng lahat ng to. Pagbibida pa ng kanyang anak. Ang galing po namin, no? Sige, Mama, alis na po ako. Enjoy po ang date nyo. Papasok na po ako sa loob ng bahay. Rocco? Bulong ni Elise nang lalong bumilis ang tibok ng puso. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Nahihiyang ngumiti si Rocco at humakbang palapit. Sabay iniabot ang bouquet. Happy anniversary, Elise. Anniversary? Saglit siyang nalito. Paano mo naalala? Natigilan si Rocco. Hindi ko maalala. Pero nang tinitingnan ko yung photo album, nakita ko yung picture natin nung araw na kasal natin at nakita ko ang date. Naisip ko, baka maganda na sorpresahin ka. Gusto kong gumawa ng isang bagay na espesyal para sa'yo. Nakaramdam ng matinding emosyon si Elise. Sobrang nakakataba ng puso ang paglalambing ni Rocco. Nagtataka siya kung bakit sa mga sandaling yun niya lamang nakita ang ganoong side ng kanyang asawa. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Rocco, bakit kailangan mong ganito? Dati hindi mo ginagawa ang mga bagay na ganito. Hindi mo malang naaalala ang anniversary natin. Ito ay higit pa sa inaasahan ko. Napatingin sa kanya si Rocco na may halong pagtataka at lungkot. Humakbang palalo ito palapit sa kanya. Pinunasan nito ang luhang kumawala sa kanyang pisngi. Pasensya na, Elise. Mahina nitong sabi. I'm sorry, hindi kita tinatrato sa dapat na nararapat sa'yo. Hindi ko alam kung paano. Kahit ngayon, hindi ko naaalala ang lahat. Pero gusto kong mapasaya ka, kaya ginagawa ko pa rin ito. Ang puso ni Elise ay napuno ng pagmamahal. Malaya na ngayong pumapatak ang kanyang mga luha. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Mas magaling ka na, Rocco. Higit ka na sa pinangarap ko dahil sa lahat ng ginagawa mo ngayon. Mahinang sabi ni Elise. Marami akong hindi naaalala. Patuloy ni Rocco. Mahina ngunit sincero ang tono. Pero alam ko lang, kailangan kong maging mas mabuting asawa sa iyo, Elise. Susubukan kong maging asawa at ama na kailangan niyo ni Lucas. Hinaplos niya ang mukha nito. Salamat, Rocco. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinapasaya. At habang nakatayo sila roon, napapaligiran ng malambot na liwanag ng mga ilaw at banayad na simoy ng hangin, alam ni Elise na sa kabila ng lahat, sa wakas ay natagpuan na nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Yun ay isang bagong simula at bagong kabanata para sa kanilang dalawa.
Subalit lahat ng saya, mukhang magkakaroon ng wasak sa mga lihim na unti-unting mabubunyag. Ilang beses na sumasakit ang ulo ni Rocco kapag nanonood ng TV o kaya'y may ginagawa itong mga random na bagay sa labas. Bigla na lang itong inaatake ng mga alaala. At talagang matindi kaya nawawala ng malay si Rocco dahilan para isugod nila ito sa ospital. Elise, please, huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Wala kang dapat ipag-alala. Normal na sakit lang ng ulo yon. Malambing na sabi ni Rocco sa kanya. Pinunasan niya agad ang mga luha. Hindi mo matatanggal sa akin ang mag-alala. Napakaputla mo kanina. Nakakatakot. Akala ko mawawala ka na naman sa akin. Kaya kapag umaatake ang sakit mo, gusto ko palaging nasa tabi mo. Ayoko maalala mo lahat. Huwag ka nang makaalala ulit basta masigurado kong ligtas ka. Namungay ang mga mata ni Rocco. Pinagmamasdan nito ang mukha niya na para bang kinakabisado nito iyon. Nakita ni Elise kung paanong unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Rocco. May problema ba? Bakit parang maiiyak ka? Tanong niya rito. Suminghap si Rocco at umiwas ng tingin. Wala lang. Marami lang akong hiling. Ano namang hiling mo? Kuryoso niyang tanong. Sana, kahit anong mangyari, manatili pa rin kayo ni Lucas sa aking tabi. Ayokong mawala kayo sa akin. Naluluhang sabi ni Rocco. Medyo natawa si Elise at niyakap ang kanyang asawa. Oo naman, hindi kami mawawala sa tabi mo. Hindi kailanman. Pero ang pangakong yon, mukhang matutuldo ka na. Sa mga sunod-sunod na pagsakit ng ulo ni Rocco, hindi niya alam na unti-unti na palang bumabalik ang mga alaala nito. At sa gulat ni Elise, wala silang mag-ina sa mga alaala ng Rocco na natagpuan niya. Nagulat na lang siya isang araw, lumuhod sa harap niya si Rocco at umiiyak ng sobra. Sorry, nagkamali ka. Lumuluhang sabi ni Rocco habang nakaluhod sa harap niya. Naalala ko na lahat. Hindi alam ni Elise kung dapat ba siyang matuwa o hindi sa reaksyon nito. Nakakaalala ka na pala. Pero bakit ka umiiyak ng ganito? Ano bang problema? Magsabi ka. Please. Mataman siyang tiningnan ni Rocco. Tila hinang-hina sa mga nangyari. Hindi ako si Rocco. Nagkamali ka. Hindi ako ang kakambal ko. Ako si Rico, Elise. Wala akong maalala ni katiting sa inyong dalawa ni Lucas dahil hindi naman talaga ako si Rocco. Hindi akin ang buhay na to. Natulala si Elise sa mga sinabi ni Rico. Hindi niya alam kung sino ang dapat sisihin sa nangyari. Siya ang nakahanap kay Rico at napagkamalan niyang si Rocco. Kung tutuusin, wala naman itong kasalanan dahil nawalan ito ng mga alaala at nang bumalik, inamin agad nito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mabigla. Para silang pinaglalaroan ng tadhana. O walang kakambal si Rocco. Ano bang sinasabi mo? Ikaw si Rocco. Manahimik ka. Pilit pa ni Elise. Umaasang babawiin ito ang sinabi. Pero umiling si Rico. Hindi. Ayoko maging sinungaling sa'yo. Lalo na't naalala ko ng lahat. Tumulo ang mga luha ni Elise at napaatras sa hawak ni Rico. Please naman. Sabihin mong nagsisinungaling ka. Hindi to pwede. Ikaw ang asawa ko. Tama lang ang natagpuan ko. Kung nagbibiro ka, please bawiin mo na dahil hindi nakakatawang biro to. Punong-puno na rin ng luha ang mukha ni Rico. Ayokong magtago ng lihim sa'yo dahil naging mabuti kayo sa akin ng anak mo sa mga nakalipas na buwan. Inakala ko rin na buhay ko to. Naasawa kita at anak ko si Lucas. Nang maalala ko lahat, hiniling ko na sana ako na nga lang si Rocco. Sana akin na lang ang buhay niya. Kasi napamahal na ako sa inyong mag-ina. Nahihirapan din akong tanggapin ito. Nanginginig ang mga kamay ni Elise habang nakaupo sa kama. Nasa sahig lang si Rico, nakaluhod pa rin. Inaangkin ang kasalanan na hindi rin naman ito ginusto. Si Elise naman ang nagkamali, pero ito ang nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Mas lalo siyang napaiyak nang may mapagtanto. Hinding-hindi luluhod ng ganoon sa kanya si Rocco. Hindi ganoon ang totoo niyang asawa. May kasalanan din naman ako, pag-amin ni Elise. Akala
akala ko ikaw talaga si Rocco. 5 taon siyang nawala at nang makita kita, nagkaroon agad ako ng pag-asa. Hindi ko naman inasahang magiging ganito. Matamang tumingin sa kanya si Rico. Mas pipiliin kong maging totoo sa inyo ni Lucas kaysa manatiling angkinin ng buhay na hindi sa akin. Kakambal ko si Rocco. Nung mga bata pa lang, magkasama na kami. Sabay kaming lumaki sa iligal na grupong kinasangkutan namin. Sila ang nagpalaki sa amin kaya walang takas. Gustong-gusto namin parehong makalaya sa organisasyon na yon. Kaya lang, siya lang ang nakatakas. Ako ang ipinain ni Rocco na patibong at iniwan niya ako ron. Hanggang sa lumaki na kami, nakalimutan niya na ako at hindi binalikan. Napahila mo si Elise sa kanyang mukha. Nasa harap niya ang lalaking kamukhang-kamukha ng kanyang asawa. Hindi niya alam na may madilim na nakaraan si Rocco at ang nasa harap niya, si Rico na kasama nito sa nakaraang iyon. Lumandas na naman ang mga luha ni Rico. Nang makita mo ako, kaya nangyari sa akin yon dahil pinahirapan ako ng organisasyon. Nahuli nila akong nagtatraidor at sinuplong sila sa mga pulis. Kaya na-raid kami. Tumakas lang ako. Tumakas ako dahil ayokong madamay. Ayokong mabilanggo. Gusto ko pang magkaroon ng mas maayos na buhay kahit parang imposible at huli na. Mas lalong napahikbi si Elise sa mga kinikwento ni Rico. Nahahabag ang kanyang puso sa lahat ng pinagdaanan nito. Nang makita niya si Rico sa daan na halos wala ng malay, mula pa pala ito sa mga matitinding pangyayari. Nanginginig ang mga labi ni Rico. Doon na ako nawala ng mga alaala. At nagising ako. Asawa na kita at anak ko si Lucas. Hindi ako sanay. Naninibago ako pero masaya ako. Kasi ang sarap-sarap sa pakiramdam na may nagmamahal sa akin. May pamilyang nag-aalala sa akin. Ito ang pangarap ko, Elise. Ito ang matagal ko ng pangarap. Kaso naalala ko ang nakaraan ko at nagigilty ako dahil hindi naman ako ang taong inaasahan ninyo. Hindi ako si Rocco. Hindi ako ang asawa mo, Elise. Pareho lang silang umiiyak sa loob ng kwarto. Gulong-gulo ang isip niya, lalo na at ang Rico na nasa harap niya. Malaya niyang ibinigay ang sarili dahil akala niya ito ang kanyang asawa. Umiling si Elise. Hindi ko alam ang dapat kong isipin na Rico. Gulong-gulong isip ko. Hindi ko alam ang dapat gawin. Bakit pa kailangang mangyari to? Hindi ko alam kung nasan ang tunay kong asawa. Ni hindi ko alam kung buhay pa ba siya o wala na. Tapos may ganito pa? Bakit kailangang paglaruan tayo ng ganito? Napayuko si Rico at hindi makatingin sa kanya. Sorry, hindi ko rin alam. Kung may naalala lang ako, hindi ako papayag na kilalanin niyo ako bilang Rocco. Hindi ko kayang gawin niya sa kakambal ko kahit galit ako sa kanya. At mas lalong hindi ko kayang samantalahin ang pangungulilan niyo kay Rocco dahil lang gusto ko ng pamilya. Pareho lamang nilang nakatulugan ng pag-iyak. Hindi naman din kasi nila alam kung sino ang dapat sisihin sa nangyari. Parehong may pagkakamali na hindi naman sinasadya. Gayunpaman, nagpapasalamat agad si Elise dahil naging totoo agad sa kanya si Rico. Kakausapin niya pa sana ang binata kinaumagahan pero nagising na lang siya na wala na ito. Umalis ito at nawala na parang bula. Hinanap ito ni Lucas, iniyakan pero pinaliwanag niya ng maayos sa anak ang lahat. Katulad ni Elise, hindi rin ito makapaniwala. Pero kung hindi niya sasabihin, mas lalo lamang silang aasa sa ilusyon na nagbalik na talaga si Rocco. Kaya sa mga lumipas na buwan, sinikap muli nilang mag-ina na makabangon. Subalit pakiramdam ni Elise, tila nasa paligid lang si Rico, nagmamasid sa mga ginagawa nilang mag-ina. At bahagya niyang napagtanto na hindi talaga madaling kalimutan ang mga panahong nakasama nila si Rico. Minsan silang naging isang masaya at buong pamilya. Ano? Tito Rico ka mo? Tanong ni Elise kay Lucas. Tumango naman si Lucas, halatang guilty na nalaman niya ang sekreto. Opo, binigyan niya po ako ng regalo kasi naalala niya po na birthday ko. Pumunta po siya sa school, tinatawag ko nga po siyang Papa. Gusto niya namang tawagin ko siyang Papa. Kaso sabi niya po, mali raw po yun kasi kapatid po siya ni Papa at hindi raw po talaga siya yun. Hindi na nakapagsalita pa si Elise.
Naiisip niya talaga na may nararamdamang guilt si Rico kahit siya naman talaga ang may kasalanan. Siya naman ang nagkamali, pero parang ang binata ang nagdadala sa lahat ng mga pagkakamali sa katauhan nito. "Mama!" Tawag sa kanya ni Lucas. "Huwag po kayong magagalit ah." "Saan naman? May ginawa ka bang masama?" Tanong niya rito. Kumibot ang mga labi ni Lucas. "Mama, mahal ko po si Tito Rico. Mahal ko rin naman po si Papa kahit na sinisigawan at pinapalo niya po ako dati. Pero Mama, iba po kapag si Tito Rico. Mas gusto ko po siyang maging Papa ko. Mama, sorry po ah. Hindi ko naman po ipagpapalit ang Papa ko. Pero mas gusto ko po talaga si Tito Rico. Hindi po ba talaga siya pwedeng bumalik dito? Miss na miss ko na po siya." Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Alam niyang sa lahat ng nangyari, mas nalilito at mas nahihirapan si Lucas. Pinakitaan ito ni Rico ng kakaibang pagmamahal na hindi nito naranasan kay Rocco noon. Kahit siya rin naman, parang mali, pero hindi niya maiwasang magkumpara. Simula nang dumating si Rico sa buhay ni Elise, mas natrato at minahal siya ng tama. Kaya nang matsyempohan niya si Rico na sumisilip sa bahay nila, talagang kinumpronta niya na ito. Gulat na gulat naman ang binata at nahulog pa sa damuhang pinagtataguan nito. Magandang araw, Elise." Nakangiwing bati ni Rico. Humalukip-kip siya sa harap nito. "Umalis ka sa bahay nang walang paalam, tapos ilang buwan kang sunod ng sunod sa amin ng anak ko na parang stalker. Ano bang trip mo?" Napakagatlabi si Rico. "Pasensya na. Umalis ako ng bahay niyo dahil hindi naman ako si Rocco. Nagigilty lang ako at kaya ako sunod ng sunod dahil namimiss ko kayo. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan, Elise. Pero wag kang mag-alala. Sa susunod, hindi mo na ako makikitang umaaligid. May trabaho na ako." Napangiti pa si Rico. Halatang masayang masaya sa bagong buhay na mayroon ito. "Natanggap akong mekaniko doon sa malapit na school ni Lucas." Mata man niyang tiningnan si Rico. Parang may humahawak sa puso ni Elise. Talagang nakikita niya sa binata na gusto lang nito ng simple at maayos na pamumuhay. Hindi ito katulad ni Rocco na gustong malayo ang marating, makapagpataas ng ranggo para mas makapangyarihan kaysa sa mga kasama. Si Rico, basta mabuhay lang ng masaya, tila pribilehiyo na rito. Talagang magkaibang magkaiba ang mga ugali ng kambal. Hindi niya napigilang yakapin si Rico. Miss na din kita." Ramdam niya ang gulat ng binata. "Elise." Namuo ang mga luha niya. Hindi ko na kayang magpanggap. Matagal nang wala si Rocco at hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Patay na nga siya sa mga mata ng lahat. Ako lang ang kumakapit at umaasang buhay pa siya. Pero nang dumating ka sa buhay namin ni Lucas, Rico, nagkaroon ulit ng saysay ang lahat. Alam kong hindi kita nakikita bilang Rocco. Dahil lahat ng pagbabago nakita ko sa'yo, ang lalaking nakasama ko ng ilang buwan, mas minahal ko. Kamukha ka lang ni Rocco pero una pa lang, alam kong ibang-iba ka na sa kanya. Gumanti ng yakap si Rico sa kanya. Naramdaman niya ang luha nito sa kanyang balikat. "Asawa ka ng kapatid ko. Pero ang hirap na hindi ka mahalin. Mahal ko kayo ng anak mo. Gusto kong maging bahagi ng buhay niyo, Elise." Kumawala siya sa yakap at pinunasan ang mga luha nito. "Magsimula tayo ha. Ako, ikaw at saka si Lucas. Kalimutan natin lahat na nangyari sa nakaraan. Kalimutan mo na nakasama ka sa organisasyon na yon, na minsan kang naging masamang tao. Ako, hindi mawawala sa puso namin si Rocco, pero tatanggapin na namin na matagal na siyang wala at hindi nababalik pa." Napapikit si Rico at muli siyang niyakap. Salamat, Elise. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Salamat sa inyong dalawa ni Lucas. Binigyan niyo ako ng bagong buhay." Napangiti si Elise sa gitna ng pagluha. "Salamat din sa pagdating mo sa buhay namin. Mahal din kita, Rico." Hindi rin nagtagal, nagsama na sila bilang isang buong pamilya. Inaayos na rin ang kasal nila ni Rico dahil pwede na rin naman ayon sa batas. Wala si Rocco ng 5 taon at walang komunikasyon at kaunting taon na lang madedeclare na ito bilang pumanaw. Nandoon ang binata, hindi bilang si Rocco kundi bilang Rico na bagong minamahal ng mag-ina.
Marami siyang pwedeng makasalamuha, pwedeng ibang lalaki ang muntik niya ng mabangga. Subalit may dahilan ng Diyos kung bakit si Rico pa ang nakita niya. Alam niya Elise na inaayon lang ng may kapal ang mga plano nito sa tamang landas. Pinaliit ang mundo para sa kanila ni Rico, para matagpuan ang pag-ibig na minsang nawala, ngunit muling natagpuan ng kanilang mga puso. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan may mga plano sa buhay natin na ililigaw muna tayo, paglalaruan at pahihirapan bago makarating sa tamang landas. Gayunpaman, sa bawat proseso at mga mahihirap na daang pinagdalhan sa atin ng tadhana, maniwala pa rin tayo na dadalhin tayo mismo ng Diyos sa tunay nating mga kapalaran. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.